Muna po sa ating mga balita, pinaalalahanan ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng makasama sa kaso ng dating Pangulo ang pambabatikos sa tumatayong hukom ng ICC. Yan ang balitang pambansa ni Christian Bascones ng PTV Manila. Posibleng makasama ang mga pangbabatikos ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isa sa mga tumatayong hukom ng ICC. Ito ang sinabi ni International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Kung may kailangan kayong hingin o may kailangan kayong tunguhin, kailangan sa korte address ang mga relief. Pero sa tamang proseso, hindi sa Facebook, hindi ko mapapalaya yung ng ganyang strategy si Pangulong Duterte. Hindi din yan mapapababa ang kaso o mapapa-dismiss ito eventually. Ayon pa kay Conti, maaaring makadagdag pa ito sa kasong kinakaharap ng dating Pangulo. Ingat-ingat lang po kasi merong sinasabing offenses against the administration of justice o yung parang kapag nag-interfere ka sa mga proseso, kapag nanakot ka, nag-intimidate ka ng huwes para gawin niya yung trabaho niya improperly o hindi niya gawin yung trabaho niya, naku, yan ay pwedeng tingnan na dagdag na kaso kay Presidente Duterte, lalo na kung makikita na this would be under his direct control and supervision, itong sistematikong atake na ito. Naniniwala naman si Conti na hindi pagbibigyan ng korte ang hinahandang petisyon ng kampo ng dating Pangulo na interim release o ang pansamantalang kalayaan habang dinidinig ang kanyang kaso. Malaki pa rin daw ang kapasidad ni Duterte na maghasik ng lagim. Bukod sa wala pang pinagbibigyan ng ICC na kahalintulad na petisyon sa mga nagdaang kasong dinidinig dito, hindi raw may tatangging malaki pa rin ang impluensya ni Duterte na posibleng makaapekto sa pagbubura ng ebidensya at pananakot sa mga tatayong witness laban sa kanya. Sa palagay ko mababa. Siyempre, i-oppose namin yan. Tututulan niya ng mga biktima dahil malaki ang influensya pa rin ni Duterte, malaki ang capacity niya to, sa totoo lang, maghasik ng lagim. At importante para sa ICC na sa pagpapatuloy ng proseso ay walang intimidation ng witnesses, walang pagpatay ng witnesses, bawal na bawal yan. At walang pagbura o pagkawala ng ebidensya. Yung interim release niya ay una, posibleng makaapekto doon sa ebidensya, whether documentary or testimonial, meaning tao. Ani Conti, kapag pinagbigyan si Duterte, baka mahirapan ng ICC na padaluhin siya sa pagdinig. Flight risk dyan mukhang hindi na babalik para matrial. At yun yung isang malaking bahagi kung bakit siya ikinulong para matrial. Kung palalayain siya dahil temporarily, baka masangkalan yung attendance niya doon sa mga hearings moving forward. Kaya tingin namin mababa ang chance na payagan siya. Walang wala ding example pa, wala pang ginagawa yung court prior. Bagamat inaasahan ng mga biktima ng EJK na maraming magsasalita bilang insider witnesses tulad ng mga nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na sina Edgar Matubato at Arturo Las Cañas, nakasalalay pa rin ang desisyon sa prosecutor kung iko-consider sila na tumayo bilang testigo. Hindi para sa amin, sa bahagi ng mga biktima, ang pagpapasya at pag-decide tungkol dito sa witnesses. Office of the Prosecutor yan. Pero ang masasabi namin, parang sa sa direction or sa pudyak ng ICC prosecutor, mukhang may hawak pa siyang iba. Kaya trial ready siya . At inaasahan namin na may iba pang maglalakas ng loob na haharap bilang insider witnesses. At yan po ay kailangan. Dahil yun yung hindi natin naiintindihan . Paano ba talaga bumaba yung instructions? Paano ba talaga na-disperse ang pera? Paano ba talaga naganap ang mga patayan? Mula sa People's Television Network, Christian Bascones, Balitang Pambansa.